Mga kabantay airport and travel, isang mainit na pagbati sa inyong lahat ngayong summer peak ng 2026. Naku, alam kong marami sa ating mga kababayang OFW ang sabik ng umuwi para magbakasyon o pabalik sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Ngunit sa gitna ng excitement, may isang bagong hamon na kinakaharap ang marami, ang OFW Pass app. Sa kasagsagan ng tag-init, kung saan siksikan ang mga paliparan tulad ng Naya at matindi ang init, ang app na ito ay pwedeng maging susi sa mabilis na biyahe o sa kasamaang palad ang dahilan ng matinding abala, mahabang pila, at ang pinakakinatatakutan ng lahat, ang offloading. Isipin nyo, kabayan, ilang buwan, ilang taon ang pinaghirapan nyo sa ibang bansa, tapos pag-uwi o pagbalik nyo, masisira lang ang biyahe dahil sa isang technical glitch o maling paggamit ng app. Nakakapanghinayang, hindi ba? Hindi lang pera ang nasasayang, kundi pati na rin ang oras, pagod, at ang emosyonal na toll ng pagkabigo. Marami na tayong naririnig na kwento ng mga OFW na na-offload dahil sa problema sa kanilang OFW pass. Ang iba naman, kahit hindi na-offload, ay halos abutin ng siyam-siyam sa pila at sa pag-aasikaso ng problema. Hindi natin hahayaan na mangyari ito sa inyo. Kaya naman, sa video na ito ng Bantay Airport and Travel, hihimayin natin ang mga pinakamadalas na problema sa OFW Pass app at ang mga praktikal na solusyon para maiwasan ang lahat ng abala. Ang layunin natin ay protektahan kayo, bigyan kayo ng kaalaman at siguruhin na magiging maayos ang inyong biyahe. Simulan na natin ang paghahanda, mga kabayan, dahil dito sa Bantay Airport and Travel, protektado kayo. Ngayon, bago tayo dumiretso sa mga problema at solusyon, pag-usapan muna natin, ano ba talaga ang OFW Pass? At bakit ito kritikal ngayong 2026? Para sa mga matagal ng OFW, sanay na tayo sa Overseas Employment Certificate o OEC, tama? Ito ang mahalagang dokumento na nagpapatunay na kayo ay lehitimong OFW at exempted sa travel tax at terminal fee. Ngunit mga kabayan, nagbago na ang panahon. Sa ilalim ng Department of Migrant Workers o DMW, ipinatupad na ang OFW Pass na unti-unting pumalit sa OEC. Ang OFW Pass ay isang digital pass na nakukuha sa pamamagitan ng DMW mobile app. Ito ay nagsisilbing patunay ng inyong legal na employment status bilang OFW at ito rin ang inyong magiging ticket para makalusot sa immigration ng walang abala. Ang ideya sa likod ng OFW Pass ay gawing mas mabilis, mas madali at mas convenient ang proseso para sa ating mga OFW. Sa halip na pumila ng matagal para sa OEC, kailangan lang i-generate ang inyong OFW Pass sa app at voila! May QR code na kayong ipapakita sa airport. Dapat sana mas mabilis, mas moderno at mas iwas hassle. Ngunit, tulad ng anumang bagong sistema, lalo na sa digital, may kaakibat itong mga hamon at problema. Bakit critical ito ngayon? Dahil mandatory na ito, kabayan. Hindi ka na pwedeng umalis ng bansa bilang OFW kung wala kang valid na OFW pass o ang katumbas nito. At sa peak season ngayong summer 2026, kung saan milyon-milyong Pilipino ang bumibiyahe, kasama na ang libu-libong OFW, ang sistema ng DMW at ng immigration ay mas mahigpit at mas nakadepende sa digital na proseso. Kung magkaproblema ka sa OFW pass mo, hindi lang delay ang aabutin mo, kundi posibleng offload ka pa. Kaya mahalaga na alam mo ang bawat detalye, bawat posibleng problema, at ang mga solusyon para dito. Hindi na ito pwede na lang, kabayan. Kailangan mo itong maunawaan ng lubusan para hindi ka maipit sa sitwasyon na hindi mo inaasahan. Ang OFW Pass ay hindi lang isang QR code. Ito ay ang iyong digital na patunay ng iyong karapatan bilang isang migranteng manggagawa. Kaya't protektahan natin ito at siguraduhin na ito ay laging valid at accessible. Ngayon, dumako tayo sa pinakamadalas na pinagmumula ng sakit ng ulo, ang mga technical glitches ng OFW Pass app. Marami na tayong naririnig na reklamo mula sa ating mga kababayan tungkol dito. Ang una at pinakakaraniwan
ay ang app crashing o bigla na lang nagko-close ang app habang ginagamit. Nakakainis, hindi ba? Lalo na kung nasa pila ka na at kailangan mo nang ipakita ang QR code mo. Ang isa pang problema ay ang slow loading o matagal bago mag-load ang app o matagal bago lumabas ang QR code. Imagine, nasa harap ka na ng immigration officer tapos nagbabuffering pa ang phone mo. Nakakahiya at nakaka-stress. Mayroon ding mga pagkakataon na QR code not generating o kahit anong gawin mo, hindi lumalabas ang QR code na kailangan mo. Ito ang pinakamalaking problema dahil ito ang iyong patunay. Bakit nangyayari ang mga ito? Kadalasan may kinalaman ito sa internet connection. Sa NAIA, hindi laging stable ang Wi-Fi at kung mahina ang mobile data mo, malaki ang posibilidad na magkaproblema ka. Minsan din, ang app mismo ay may bug, lalo na kung hindi updated ang version nito. Ang iba naman, puno na ang storage ng phone nila, kaya bumabagal ang performance ng app. Para maiwasan ang mga technical glitches na ito, narito ang ilang practical na payo mula sa Bantay Airport and Travel. Una, siguraduhin na laging updated ang iyong DMW mobile app. Bago ka umalis ng bahay, i-check sa App Store o Google Play Store kung may available na update. Ang mga updates ay kadalasang naglalaman ng bug fixes at improvements na makakatulong sa stability ng app. Pangalawa, clear cache ng app. Sa settings ng iyong phone, hanapin ang DMW app at i-clear ang cache nito. Ito ay parang paglilinis ng lumang data na pwedeng magpabagal sa app. Pangatlo, i-restart ang phone mo bago umalis. Simple pero epektibo ito para ma-refresh ang system ng iyong phone. Pang-apat, mag-download ng offline copy o mag-screenshot ng iyong OFW Pass QR code. Kahit nag-crash ang app o walang internet, may backup ka pa rin. I-save ito sa gallery ng phone mo at sa cloud storage tulad ng Google Drive o Dropbox. Mas maganda kung may hard copy ka rin, i-print mo ang QR code at ang iba pang mahahalagang detalye. Panglima, kung may extra phone ka, subukan mong i-install din ang app doon at i-log in ang iyong account. Kung sakaling magkaproblema ang isang phone, may backup ka pa. Pang-anim, mag-invest sa portable Wi-Fi device o power bank. Kung mahina ang signal sa airport, magagamit mo ang portable Wi-Fi. At syempre, ang power bank ay mahalaga para hindi ka maubusan ng baterya habang naghihintay o nag-aayos ng problema. Tandaan, kabayan, ang paghahanda sa technical side ay kasing halaga ng paghahanda sa mga dokumento. Huwag mong ipaubaya sa huling minuto ang pag-check ng iyong app. Bukod sa technical glitches, marami ring pagkakataon na ang problema sa OFW Pass ay nagmumula sa user error o pagkakamali sa paggamit ng app o sa pag-fill up ng impormasyon. Ito ay mas madalas mangyari kaysa sa iniisip natin at mas mahirap itong ayusin sa huling minuto. Ang pinakakaraniwan ay ang incorrect data entry. Isipin nyo, kabayan, sa pagmamadali o sa simpleng typographical error, mali ang nailagay mong birth date, spelling ng pangalan o passport number. Kahit isang letra o numero lang ang mali, pwede itong maging dahilan ng discrepancy sa immigration system at doon ka na haharangin. Pangalawa, expired documents na naka-upload sa app. Maraming OFW ang hindi napapansin na expired na pala ang visa, kontrata o medical certificate na kanilang inilagay sa app. Mahalaga na laging updated ang lahat ng dokumento mo, hindi lang sa physical copy, kundi pati na rin sa digital na bersyon sa app. Pangatlo, missing proofs o hindi kumpleto ang mga kinakailangang dokumento. Halimbawa, kulang ang employment contract, walang visa copy o walang training certificate na hinihingi ng DMW. Tandaan, ang DMW ay may checklist ng mga dokumento na kailangan para ma-validate ang iyong OFW pass. Kung may kulang, hindi ito maaaprubahan o magiging invalid. Pang-apat, ang wrong category ng OFW. Mayroong pagkakaiba sa requirements para sa newly hired at balik manggagawa. Kung nagkamali ka sa pagpili ng kategory, malaki ang posibilidad na magkaproblema ka sa verification. Ang mga balik manggagawa ay may mas streamlined na proseso. Pero kung new hire ka at nagpanggap na balik manggagawa, malaking problema yon. Paano maiiwasan ang mga user error na ito?
Ang pinakamahalagang payo ay double check, triple check ang lahat ng impormasyon na inilalagay mo sa app. Huwag magmadali. Mas mabuti ng matagalan ng konti sa pag-fill up kaysa naman ma-offload ka dahil sa isang simpleng pagkakamali. I-review ng paulit-ulit ang spelling ng pangalan, birth date, passport number, visa details at kontrata. Pangalawa, iscan ang lahat ng dokumento ng malinaw at siguraduhin na hindi blurred ang mga ito bago i-upload. Ang mga immigration officer at DMW staff ay kailangan makita ng malinaw ang lahat ng detalye. Pangatlo, basahin ng maigi ang requirements para sa iyong specific na sitwasyon. Kung new hire ka ba, balik manggagawa o may ibang sitwasyon. May mga guidelines ang DMW na malinaw na nagpapaliwanag kung ano ang mga kailangan. Pang-apat, humingi ng tulong sa iyong recruitment agency kung mayroong kaunting pagdududa sa kung paano mag-fill up o kung anong dokumento ang kailangan. Sila ang dapat na maging katuwang mo sa proseso. At panghuli, mag-reserve ng oras para sa pag-aasikaso ng OFW Pass nang hindi ka nagmamadali. Gawin ito ilang linggo bago ang iyong flight. Huwag ipaubaya sa huling araw dahil kung may kailangan pang i-correct, may sapat kang oras para gawin ito. Ang pagiging metikuloso sa mga detalye ay ang iyong pinakamalakas na depensa laban sa abala sa airport. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamasakit na epekto ng mga problema sa OFW Pass app, ang offloading, matinding delays at ang sayang na pera at pagod. Hindi ito simpleng abala lang, kabayan. Para sa isang OFW, ang pagka-offload ay parang bangungot. Isipin mo ilang buwan o taon kang nagtrabaho, nag-ipon, nagplano ng pag-uwi para makasama ang pamilya, o kaya naman ay pabalik ka sa trabaho na may kontrata at responsibilidad. Tapos, dahil lang sa isang app glitch o maling impormasyon, hindi ka papasakayin sa eroplano. Ang unang epekto ay ang missed flights. Kapag na-offload ka, hindi ka na makakasakay sa iyong flight. Ito ay nangangahulugan ng rebooking fees na napakamahal o mas malala, kailangan mong bumili ng bagong ticket na doble o triple ang presyo. Sayang ang pinaghirapan mo. Hindi lang yan, kabayan. Mayroon ding lost wages. Kung pabalik ka sa trabaho at na-delay ka ng ilang araw o linggo dahil sa offloading, hindi ka makakapagtrabaho. Ang ibig sabihin wala kang sahod para sa mga araw na yon. Malaking kawalan ito sa iyong pamilya na umaasa sa iyo. Bukod pa rito, mayroon ding emotional distress. Ang pagka-offload ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkabigo, kahihiyan at matinding stress. Maraming OFW ang umiiyak sa airport dahil sa sitwasyong ito. Ang pakiramdam na naiwan ka o hindi ka pinayagang umalis ay napakabigat. Nariyan din ang matinding pagod sa pag-aasikaso ng problema. Kung na-offload ka, kailangan mong bumalik sa DMW, mag-ayos ng papeles, magpaliwanag, at umulit sa proseso. Ito ay nakakapagod, lalo na kung galing ka pa sa mahabang biyahe o kung matindi ang init sa labas. May mga kwento ng mga OFW na ilang araw na stranded sa Naya, natutulog sa bench, naghihintay ng solusyon. Ito ang mga totoong epekto ng problema sa OFW Pass app. Hindi ito biro. Kaya nga, ang paghahanda at pag-alam sa mga solusyon ay hindi lang isang option. Ito ay isang pangangailangan para protektahan ang iyong biyahe at ang iyong kapakanan. Huwag nating hayaan na mangyari ito sa inyo. Alamin ang mga susunod na hakbang para lubos na maging handa. Para hindi mo maranasan ang mga nabanggit nating problema, ang pinakamabisang depensa ay ang proactive steps o ang paghahanda bago ka pa man dumating sa airport. Ito ang mga lihim na diskarte na dapat mong gawin para maging maayos ang iyong biyahe. Una, at ito ang pinakamahalaga, i-register ang iyong OFW Pass ng maaga. Huwag ipaubaya sa huling linggo o mas malala, sa huling araw bago ang iyong flight. Maglaan ng sapat na oras, mga 2 linggo bago ang flight mo para maasikaso ito. Kung may problema, may sapat kang oras para ayusin. Pangalawa, i-verify ang lahat ng detalye sa iyong OFW Pass app at sa iyong mga dokumento. Siguraduhin na ang lahat ng impormasyon,
pangalan, birth date, passport number, visa details, kontrata, ay magkatugma sa iyong passport at airline ticket. Kahit isang maliit na discrepancy lang, pwede kang ma-offload. Pangatlo, mag-screenshot ng iyong QR code at i-print ang hard copy nito. Hindi ito option lang, kabayan, kundi isang pangangailangan. Kung sakaling magkaproblema ang app o walang internet signal sa airport, may backup ka. I-save ang screenshot sa iba't ibang lugar sa iyong phone at ipadala sa email mo para ma-access mo kahit sa ibang device. Mas maganda kung may 2 kopya ka ng printed OFW pass, isa sa hand carry at isa sa check-in luggage, just in case. Pang-apat, i-contact ang DMW hotline o ang iyong recruitment agency ilang araw bago ang flight mo. Kumpirmahin mo sa kanila kung valid ang iyong OFW pass at kung mayroon bang anumang bagong abiso o requirement na dapat mong malaman. Mas mabuti nang maging sigurado kaysa manghula. Panglima, ihanda ang physical copies ng lahat ng iyong dokumento. Kahit digital na ang OFW pass, kailangan mo pa ring magdala ng iyong passport, visa, employment contract, at iba pang supporting documents. May mga pagkakataon na hihingiin pa rin ito ng immigration officer o DMW staff para sa manual verification. I-organize ang mga ito sa isang clear folder para madali mong mahanap. Pang-anim, i-charge ng buo ang iyong phone at power bank. Ito ay simple pero critical. Ayaw mong maubusan ng baterya habang nasa airport at kailangan mo ang iyong OFW pass. Panghuli, magplano ng maaga sa iyong pagpunta sa airport. Dumating ng mas maaga kaysa sa karaniwan, lalo na ngayong peak season. Ang dagdag na oras ay makakatulong para magkaroon ka ng buffer kung sakaling may hindi inaasahang problema sa app o sa pila. Tandaan, kabayan, ang pagiging handa ay ang iyong pinakamalakas na sandata laban sa anumang abala sa biyahe. Huwag kang aalis ng bahay ng walang kumpletong paghahanda. Pero paano kung sa kabila ng lahat ng paghahanda mo, nagkaproblema ka pa rin sa OFW Pass app pagdating mo sa naing? Huwag kang magpanik, kabayan. Mayroon pa ring mga emergency fixes at assistance na available para sa iyo. Mahalaga na alam mo kung saan ka pupunta at sino ang kakausapin mo. Una at pinakamahalaga, hanapin ang DMW Help Desk sa NAIA. May mga itinalagang DMW personnel sa bawat terminal ng NAIA na handang tumulong sa mga OFW na may problema sa kanilang OFW pass. Sila ang iyong first line of defense. Ipaliwanag mo ng maayos ang iyong sitwasyon. Ipakita ang iyong mga dokumento, lalo na ang iyong passport, ticket at employment contract. Kadalasan, meron silang paraan para sa manual verification kung hindi talaga gumagana ang app mo. Pangalawa, i-present ang iyong physical copies ng OFW pass at iba pang dokumento. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang hard copy. Kung hindi mascan ang QR code mo sa app, pwedeng i-manual check ng DMW staff or immigration officer ang iyong printed copy. Kaya laging dalhin ang mga ito. Pangatlo, i-contact ang iyong recruitment agency. Kung mayroon kang agency, tawagan mo sila agad. Sila ang may responsibilidad na tulungan ka sa ganitong sitwasyon. Maaari silang magpadala ng representative sa airport o magbigay ng clearance sa DMW. Siguraduhin na mayroon kang contact number ng iyong agency na madaling maabot. Pang-apat, humingi ng tulong sa airline staff. Habang hindi sila direktang may kinalaman sa OFW pass, maaari silang magbigay ng guidance kung saan ang DMW Help Desk o kung ano ang susunod na hakbang. Maaari din silang maging witness sa iyong sitwasyon. Panglima, manatiling kalmado at maging magalang. Alam kong nakaka-stress ang ganitong sitwasyon, pero mas makakatulong kung kalmado ka at magalang sa pakikipag-usap sa mga opisyal. Ipaliwanag ng malinaw ang iyong problema at huwag magpapadala sa init ng ulo. Ang pagiging agresibo ay hindi makakatulong. Pang-anim, alamin ang iyong karapatan. Bilang isang OFW, mayroon kang karapatan sa assistance mula sa DMW. Huwag kang matakot na ipaglaban ang iyong karapatan, pero gawin ito sa tamang paraan.
Kung sa tingin mo ay inaabuso ka o hindi ka tinutulungan, maaari kang mag-escalate ng problema. Panghuli, kung may internet access ka pa, subukan mong i-access ang DMW portal sa website gamit ang browser sa iyong phone o sa isang computer sa airport kung mayroon. Minsan, mas stable ang website kaysa sa app. Ang mga hakbang na ito ay ang iyong lifeline kung sakaling magkaproblema ka na sa airport. Ang pagiging handa sa mga solusyon ay kasing halaga ng paghahanda sa mga problema mismo. Mga kabantay airport and travel, narating na natin ang dulo ng ating gabay. Sana ay marami kayong natutunan mula sa mga impormasyon at payo na ibinahagi namin. Ang OFW Pass app ay isang bagong sistema na idinisenyo para sana ay mapabilis ang inyong biyahe. Ngunit tulad ng anumang teknolohiya, may kaakibat itong hamon. Ngayong summer peak ng 2026, kung saan matindi ang init at siksikan sa Naya, ang pagiging handa ay hindi na lang option, kundi isang napakahalagang pangangailangan. Tandaan ang mga sumusunod. Una, laging i-update ang iyong DMW mobile app at i-check ang iyong internet connection. Pangalawa, double-check ang lahat ng impormasyon na inilalagay mo sa app at siguraduhin na kumpleto ang iyong mga dokumento. Pangatlo, mag-screenshot at mag-print ng hard copy ng iyong OFW Pass QR code bilang backup. Pang-apat, dumating ng maaga sa airport at alamin kung saan ang DMW help desk. At panghuli, manatiling kalmado at alamin ang iyong karapatan bilang isang OFW. Ang Bantay Airport and Travel ay laging nandito para magbigay ng gabay at proteksyon sa inyo. Hindi namin hahayaan na maipit kayo sa anumang abala o maabuso sa ating mga paliparan. Ang inyong pagod at sakripisyo ay mahalaga at ang inyong biyahe ay dapat na maging maayos at walang stress. Kung mayroon pa kayong mga katanungan o nais ibahagi na karanasan, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay makakatulong sa iba pa nating kababayan. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like, share at mag-subscribe sa Bantay Airport and Travel para sa mas marami pang practical na payo at babala para sa ating mga senior at OFW travelers. Dito, protektado ka. Ingat sa biyahe mga kabayan at mabuhay ang mga OFW.